rise up as we come before His presence. Bago po tayo simula, tayo po'y manalangin. Panginoon, Heavenly Father, we worship You, we adore You, we glorify Your name. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na pinagaling po sa bawat isa. Salamat, Lord God, dahil nandito po kami, ligtas. At salamat po sa mga biyaya na pinagkakaluan po sa amin. Truly, Lord God, we come here before Your presence. We humble down ourselves before You, Lord God. Lord, we ask for forgiveness for all of the sins that we have done against You. Please bless our hearts, our minds, our bodies, that we may be worthy of worshiping Your name today. Lord, as we seek trust in God, we do trust our everything to You. We sought our every iniquity to You, Lord God. And we entrust to You our lives, our everything. We offer to You our voices, our talents, our time, our strength, for You deserve it all. Lord, we worship You in spirit and in truth. We glorify Your name. We bless You. And we thank You for all of the things You've done, for who You are in our lives. We worship You, Father, in Jesus' name. Amen. Let's worship His name. Blessed assurance, Jesus.
matatagpuan sa awit chapter 9 verse 1 hanggang 2. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon sa buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ng kahahangahangang mga gawa. Ako'y magagalang at magsasaya sa iyo. Purihin ang kanyang salita sa tao. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi nila sa raise the hallelujah. Sabihin natin po, hallelujah to the Lord. Amen. Are you ready to praise our Lord? Amen. Let's praise His name.
His name is beautiful, wonderful, powerful. We worship you, Lord, King of Kings, Lord of Lords, Prince of Peace. Hallelujah. I just want
Silent there is peace within your presence. I speak Jesus. We give all the glory and honor and praise to you alone, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Amen. Kabayan po natin ang bawat isa. Are we God's wonderful people? Amen. This is an old new song that we're gonna sing together as we welcome one another. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight to see all the happy faces, praising God in heavenly places. Oh, the thrill that I feel when I get together with Amen. Tunay nga po na napakasarap ng puso kapag tayo ay umiibig sa ating Diyos. Okay, sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, sige po, kayo po ay magkamustahan at okay, papuri sa Diyos talaga. Sa Diyos ang papurihan sa umagang po. Sino po ang may pasasalamat? Malaya po tayong makakatayo sa ating ginawa. May pasasalamat po. Welcome, permanently. Nino. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Papasalamat po ako sa Panginoon sa pagkakataon na makakasama ko na kayo matagal na. Makakasama na ako sa dito. Dumating mo yung panahon na pinagbibiro na sa akin eh. Senior na. At yun na lang yung citizenship ko eh. I praise God dahil makasama ko kayo at makasama ko lang. Permanente na yung pamilya. Purihin ng Diyos sa ilang taon na kanyang pag-stay doon sa bayan na kanyang pinagtatrabaho. Ngayon po ay dito na siya. Dito na siya magpapagamit kayo. Siya po ay may gawain na iniwan din sa Saudi. Alam ko malungkot ang lahat, pero kami ay masaya dahil dito ka nagagamitin ni Lord Nino. So purihin ng Diyos at makakasama na si Nina. Yes. Yes, Lord. Ayun, thank you kay Lord kasi na-apply ko po yung isang pagsasalita.
kasama na namin siya. So, yun po. Salamat din sa opening ng Augustine. Talagang nakakapagod pero masaya yung anak ko. Kasi gusto na niya. So, hindi ko na kasi sabi ko next Sunday, kailangan ko sa simba na. Kasi sobrang pagod. Naikilang ko naman kaya sabi ko, uwi tayo para sa kanya. Salamat sa Lord sa kalakasan ni Christ. Kasi ako rin yung Tagalog. Kaya lahat na mapasok din ako. Kaya sabi ko, turo ko na sa kanila kasi nga, senior na ako, hanggang naman yung pagod. Praise God kasi dun sa kalakasan, sa amin na pinili sa akin para sa kanila. Salamat. Amen. Sino pa po ang may pasasalamat? Wala po, si Lou. Kasama natin. Kaya tinala namin ako sa Pinasasan. Matalis na natin yun. Matalis na second time na namin. First time mo. Matagal na siya dito. Salamat sa Panginoon na iyon. Salamat sa Diyos no, sa pag-answer sa araw-araw. Salamat. Hindi man po, no, pero may mga times na manyalo ka rin na. Pero ayaw ko nang i-share. Pero anytime naman na andun yung paggabay at pag-iingat ng Panginoon sa kalusugan ng tao. So, ganun talaga. Matanda na. Ano na, pagkamat tumatanda yung ating katawan, yung ating kaisipan, hindi. Diba? Bakit kayo? Lalo bumabata yung isip natin, refresh, dahil sa tulong ng Panginoon. Amen. God be all the glory. Amen. Purihin ng Diyos at muli yung aking BFF natin. Actually, nagpaalam siya sa akin. Sabi niya, BFF, kasi ano niya, yung anak niya na seaman din. Asawa niya kasi seaman din, ang anak niya ay seaman din. So, nag-ano sa kanya na mag-ano muna sila banding bago umalis. So, sabi ko, ay, pagkaalis ng anak mo, bumalik ka na yes, purihin ng Diyos sa kanyang ano. Kasi, akala ko na wala ka na after long days. So, purihin ng Diyos at purihin din ng Diyos sa mga prayer niyo, kapatid, para sa akin kahapon. Hindi po sa akin ang nagaling kung bakit ako napadpad dun sa kulungan. So, hindi po ito yung unang pagkakataon na ako dinala ng Diyos dun sa kulungan. Actually, Bible study rin po kami kasama ng pastor doon sa mismong kulungan sa Muntinlupa at meron din sa Kabuyan. So, nagulat ako nung sinabihan ako ng kasama ko na ikaw ang mag-message. So, salamat ako kay Lord dahil talagang nung time kahapon, prayer and fasting, talagang nag-fasting ako. Kaya sabi ko, kapag ikaw ay sundalan ng Diyos, be ready. Kaya sabi ko nung nagbahagi ako ng salita doon sa loob, sabi ko yung sa dalawang kasama ko, kayo ang mag-intercede ng prayer kasi hindi biro to. So, yun, salamat talagang. Sabi ko, Lord, ikaw ang nagturo sa akin talagang. Gusto ko kasi dahil ilan lang yun, dahil iba yun sa lalaki, iba yun sa babae. Talagang sinigaw ko para yung salita ng Diyos, para marinig ng lahat. So, purihin ng Diyos at yun nga, pinababalik kami, pero kailangan gumawa ako ng yung talagang letter. So, asikasuhin ko po, gagawa ako ng, hindi kasi pwedeng yung letter, kailangan may tatak. So, sabi ko, para makabalik ko, gagawa ako ng letter para makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. Iba po kasi sa kababaihan, iba yung sa kalalakihan. So, salamat kayo, Lord. Alam ko may reason po bakit dinala. May purpose siya kung bakit dinala doon. Kahapon nag-iiyak ako dahil talaga nag-iiyak sila dahil siyempre doon natin sa pagkakamali natin may consequence talaga Kaya doon mo marirealize yung ano. Kaya sabi ko, huwag ang tawang tignan yung kundi yung salita ng Diyos. Yung talagang inano ko na yung Diyos ang dapat na hindi kami, hindi kung sino man, kundi focus sa Diyos. Yung po kami. Kaya salamat
salamat po sa pagkakataon ngayon. At talagang muli nagpapasalamat ako dahil itinalaga ako sa prayer committee dahil talagang dito sa prayer na ito, dito po ako talagang, ako po ang unang nahuhubog. Ako po ang unang talagang hinuhubog ng Diyos dito sa prayer. Kaya gustong-gusto ko po yung prayer committee na ibinigay sa akin ni Lord. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, purihin ka, pasalamatan sa iyong kabutihan sa amin. Bagamat kami po, Panginoon, ay patuloy at patuloy na nagkakasala, alam namin na ikaw lamang ang tunay na kababati ng aming mga puso. Ikaw lang po ang tunay na nakakaalam ng aming mga puso, Panginoon. Kung kami ay totoo o hindi sa iyo. Salamat po. Dahil patuloy mo kami inuupod, Diyos. Hindi po kami karapat-dapat po, Panginoon. Pero sa iyong biyaya, sa iyong salita po, Panginoon, kami po, Panginoon, ay patuloy niyong niyaya. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong walang hanggang po, Panginoon, pagpapasensya sa amin po, Lord. Salamat at minumulat mo kami sa mga kamalian na aming nagagawa po, O Lord. Pero may hangganan po yun, Lord. Nawa, huwag kami paulit-ulit na dito po, Panginoon, sa kamalian na ito. Masadlak po, Panginoon. Masarap po na mahirap na maglingkod sa iyo, pero ang pinakamasarap po, Lord, dahil darating ang araw po, Panginoon, at kami ay kukunin mo po, Panginoon, at kami ay handa po, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay pipilingkusin. Wala kami may pagmamalaki sa mundong ito po, Panginoon, kundi po, Panginoon, ang aming mga kasalanan po, Panginoon. Kasalanan na hindi namin mapakawalan, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, muli, samahan mo kami sa service na ito po, Panginoon. Samahan mo po, Panginoon, ang aming tagapagsalita. Sa umalang ito po, Panginoon, na iyong salita ang aming makita. Ang iyong salita po, Panginoon, ay patuloy namin pag-aralan po, Panginoon. At higit sa lahat, maisang buhay. Dahil baliwala po, Panginoon, na ang iyong salita po, Panginoon, ay may papasok lamang namin sa aming mga tenga, pero hindi namin masusunod po. Baliwala po ang ating kaya gabayan po, Panginoon, lalo-lalo na aming mga puso po, Panginoon. At salamat po sa namin ipinagkakatiwanan po, Panginoon, ang gawain ito at maging maghapon. Kayo po, Panginoon, na aming minamahal, aming paglilingkuran habang may nakitira po kami buhay dito sa daigdig na ito. Salamat sa pinagalit namin ito na may papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga muli sa ating lahat. Magandang balita na nagsasabi ni nabas yung kay Sister Rima, nakaka-amiss ako. Siguro din ay answered prayer na tungkol sa misyon. At sabi ko, sana makasama kami sa kanyang So, magandang umaga muli at dalangin ko na maunawaan natin at ang Bisaya sapagkat ito para sa atin ang pagkalaga ito dahil sa tanggap natin sa hindi that end time para tayo sa atin. So, umpisan ko po muna ang pinakapagalan nito. Papalitin pa sinabi nito, nasabi niya nung last Sunday na ang binigay na tungkol sa Holy Spirit po. So, tayo naniniwala lahat sa Trinity. Trinitariano, ako naniniwala sa God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So, nag-ingat tayo sa fruit of the Holy Spirit. So, alam natin na yun equal at sila ay may kanya-kanyang na ginawa. Umpisa natin sa Old Testament, sa God the Father, nakapokus sila sa mission. Kung matatandaan natin si Abraham, hindi siya naging stationary, naging patuloy na lakad dito, lakad ang pag-inutusan. Naging clear ang view na nakikita ang liwanag nila nung God the Father, sinugo si Jonas. Yung po sa Old Testament, God the Father. So sa God the Son naman, mula sa Matthew 28 po, mula sa umpisa sa Matthew chapter 4, ang invitasyon sa lahat, follow me. Sumunod sa atin, kaya kung susunod tayo lahat, maaaring mag-turn upside down ang paligid natin. So yun po yung sa gospel, yun po ang sa kay sa galisan. So sa God the Holy Spirit naman, yung kwentong yung makikita natin na the Acts of the Apostle o sa narrative niya, may umpisa pa lang ng Acts chapter 1 verse 8. Sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit has come upon us and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, and in the uttermost part of the earth. Nakita natin yung tatlo gumagalaw. Lahat, nakapokus sila sa misyon. Kaya, sabi ko, ano ba ang focus ngayon ng ating church? Sa'yo lahat, ako mula sa akin. Ano ba ang focus ko sa isa ngayon? Kung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit pinasa mission, so napakalaga po ng ating gagawin sa market. Yung pamagat ko nito, the importance of the gospel. Gaano ba kahalaga sa bawat individual pinubuting balita? Napakalaking bagay na maunawa natin sapagkat time will come, lahat tayo ito temporal. Naway ang maging goal natin doon sa eternal. Hindi nang pinili ni Apostle Paul. Pag naman siya nasa tulungan, ito yung aralin natin. Prison leaders po ito. Si Paul, nasa tulungan na, bak masaya siya. Doon po yung natin ang fruit of the Holy Spirit. Ano nga siya? Natin po, hindi namin Apostle Paul, joy. The fruit of the Holy Spirit is joy. So, ang fruit of the Holy Spirit ay visible sa bawat individual. Kung tayo po mga Kristiyano, so, sa mga siniking panalangin, dalangin ko na tulungan tayo ng Panginoon, ang mga pinag-swimming ko na siya makita at yung po. Lapit natin sa ating Panginoon. Eh kaya naman nagpapasalamat po kami sa mga. Dalangin po namin doon ang pinag-aralan namin sa mga Bible study na tuloy siguro na tayo para na-apply namin. Makita sa amin ang bunga ng Holy Spirit. Lord, maraming salamat at dalangin po namin, Lord, na ako, lahat kami nasa kongregasyon na ito, magkaroon ng kahalagaan ng gospel. Alam namin, Lord, napakahalaga ng gospel sapagkat yung destiny ng isang tao o patutungan ng isang tao ay permasif siya o mapahamig siya. But the gospel is a glad tidings o mabuting balita. So yung mabuting balita, aral namin ulit sa mga ito na dalangin namin lahat ng Lord at participate at maging bahagi ng ministry nito. Mapalaga namin Panginoon yung mabuting balita. Ito ang dalangin sa mga ito. In the name of Jesus and the power of the Holy Spirit. Amen. Sa madalas po ginagamit ito nilagay standard Bible. Yung text po, Philippians chapter 1 verse 12 to 18. Yung tema po nito sa the whole book ng Philippians, joys and rejoice. Pero ito, ang sumunod sa puso ko, nasa kulungan. So, anong fruit of the Holy Spirit? Joy.
nasa kay Apostol po. So, ina-assume natin na talagang totoong Kristiyano sa Apostol po. So, dalangin ko na makita sa atin lahat ang putok ng Holy Spirit para isang tatak na talagang tayo itong mga mananampalataya. So, siya sabi na nga, the importance of the gospel. Why is the gospel so important? When Christians refer to the gospel, they are referring to the good news that Jesus Christ died to pay the penalty for our sins so that we might become the children of God through faith alone in Christ alone. Ito, pinakamunang na palugan ng gospel. O sabi, the central truth of the gospel is that God has provided the way of salvation for men through the gift of His Son to the world. John 3:16. So, yun po natin pinapangkin mag-raso. At saka yung kulong po ng gospel, meron pa isa. Glad tidings. Okay. Apply na. Because we are all for the purpose, because we are all called for this purpose, for the furtherance of the gospel. Lahat na narito, mula sa atin, tayo lahat. Bakit tayo tinawag? Anong calling natin? Isa lang po, for the furtherance of the gospel. May iba ito wala na. Either mag-participate ka, okay lang, pero isa ang tawag sa atin lahat, isa ang calling sa atin lahat. Sumunod, because we are ordained to preach and defend the gospel. Sa social media, marami din nagtitipisa kasi sa ating mundo ginagawa, alam natin na naghahari si Satanas. So marami yan, hinihila ka, hindi nga natin malaman na ang isang din napaka-importante sa lahat. Sa totoo na ng palataya, ito yung labor na huwag yung pakaligtaan. Kaligtan nyo na lahat, huwag lang ganito sapagkat utos dito ng Panginoon eh. At yung pangatlo is, because it brings us joy in serving the Lord. So, napanigin natin, Sister Wilma, kung anong nararamdaman niya, yung joy na, nagpagsisa ng gospel. Totoo pala. Diba? So, ayun ang nakakaralin. At nakakalungkot dahil sa marami sa ating kumisan, nagwa-wonder. Sabi nga, bakit ang ating bansa tinawag ng Christian country? Pero kanyet, pag tayo natutungo na ng palataya, pipicture ang ating bansa, ang naghahari po dito mga kulto. Sa paghahayo ko bilang isang pastor, isa sa binuksan ng gawain ng Panginoon sa San Juan Kalayaan. Yung po sa Pagsanghan, Lumban, ito na San Juan Kalayaan. Isang street na napasok ko. Sabi ng mga taga-ron, huwag kang pumasok dyan. Lahat po yan yung mga INC. So, sa mga sabi, ganun kasipag ang mga kulto. Alam mo kung saan kami rin sa bahay lang po kami sa house church. Pero yung mga kulto na lalaki mga building. Dalawa yung sa RC, sa INC, doon din. Mula, papasok ko pa lang sa Laguna. Nakita mo yung mga kulto, at papalakihan ng mga building nila. Ang tanong, nasa naman kung Kristiyano, nasa malilit lang na, nasa musulok-sulok na. Nakakalungkot ko ano. Kasi kung isang mismong Kristiyano, gaway-away. At ibig sa ating generation yun, sa akin lang ito, malamang dalawang mega chance, questionable po ang kanilang doktrina. O hindi man doktrina, bukang ang leaders may simula. Sa social media may nasabi ka, ito ako, umalis na ako. Sinabi niya, bilang sa mga leader. Talo po. So, siya, aralin natin. Because we are called for this purpose, for the furtherance of the gospel. Yun po ang purpose kung bakit ako tinawag, kung bakit ang baptism na Leonardo tinawag ng Panginoon. Isa lang po. Kaya yung pagkatawag sa atin, dalawang bagay lang katanungan natin. Either sumunod ka, hindi ka sumunod. Okay? Mahalin po natin. Babasahin po sa inyo ang verse 12. Sabi sa Tagalog, What happened to Paul? What happened to Paul? Turn out for the greater progress of the gospel. Ito po sinasabi niya sa verse 12. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ano mga nangyari sa akin
ay nagatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Yan po si Apostol. Yan ang sulit ko. Nasa kulungan siya. Nasa Rome sa Mabilit Sabi. Ang nasa paligid niya, mga Praetorian Guard, pero alam niyo ba ang isang katangian nito? Kahit siya nung ilagyan kanyang panyapak, nagagawa po niya na rin yung mission niya. At yun pa sinabi niyo po. At ano sinulat niya sa Philippine Church? Sabi niya, ang nangyari sa akin ay isang bagay na nag-promise po na lumaganap ang mabuting balita. So pag inaral natin si Apostle Paul, yun ay reflection ng bawat isa. Sa Book of Acts, si Apostle Paul, nirabis siya yung mga mananampalataya, yung mga follower ni Jesus Christ. Pagpasok sa Acts chapter 9, doon po siya nagkaroon ng conversion. At ang nangyari sa buhay niya, inalay niya sa Panginoon. So tayo mga Kristiyano. Sabi nga, kailan natin i-aral ang ating sarili sa ating Panginoon sa Kristo. Si Paul isang larawan na from Christian persecutor, nagpe-persecute, nag-turn siya sa pagiging super apostle. Dala din niya ang mabuting balita. Yan po ang larawan natin lahat. Tayo lahat. Anong buhay meron tayo? Nung tinawag tayo ng Panginoon, alam ba natin ang purpose natin kung bakit tayo tinawag ng Panginoon? Alamin natin kung anong purpose kung bakit yung Panginoon maaaring makatulong ito sa atin. Ang sabi niya sa Luke chapter 4 verse 43, ito rin pala ang pagkakatawag sa kanya. Sabi niya, subalit sinabi niya, dapat ko rin ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kahilan ng Diyos sapagkat ito ang dahilan kaya ako sinugo. Yun ang aking Panginoon. So ikaw at ako, dahil at pag sinugo, minsan ang corporate ambassador, okay, nire-represent natin ang Panginoon Kristo. Paano natin nire-represent ang sarili natin sa mundong ginagalawan natin? Ang Panginoon natin, ipinakita niya. Kung bakit ako napalit sa mundong ginagalawan natin lahat, ang utos sa akin ay pangaral ng mabuting balita. Yung po ang good news. At pagdating naman sa Luke chapter 8, sinabi niya, lumalakad siya, nagbaybay-bahay, kasama niya 11 o 12 alagad. So, ipinakita niya ang leadership. Pinakita ng Panginoon ang gagawin natin. Kaya, magtataka tayo, pag inaral natin ang Bible, mga wala sila house churches, walang mega church. Pero hindi ko masama maging mega church. Kaya ako gusto ko maging mega church. Din tayo lang dito eh. Hindi ko masama. Pero ang nilalarawan ng Biblia, mula sa Panginoon Kristo, nagpakain siya ng 4,000, nagpakain siya ng 5,000. Ang pinagtsagaan niya yung 12. Uneducated. Isa lang invitation niya. Sumunod kayo sa akin. The same invitation sa atin, ngayon din araw na ito. Mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. And the word na follow is a command. Isipin mo maigi. Si Apostle po nasa kulungan. Nung nasa kulungan siya, ibinalin niya sa Philippine Church. Nung maganap ang salita ng Panginoon. Anong nangyari sa Philippine Church? Nalaman nila na si Apostle Paul pinapulo because of Christ. At nung malaman niya, at malaman ng Philippine Church, became well known throughout the whole Praetorian Guard. Most of the brethren trust in the Lord and speak the word of God without fear. Nakita po natin ang impact ng isang leader. Nahila niya ang buong kongregasyon. Dahil ipakita ni Paul ang pagiging isang alagad ng Panginoon. So, ang katanungan sa umaga ni Paul, ikaw at ako, kailan natin bibigyan ng importansya ang gospel? Maganda nga sa inaaral natin, bukod sa may narrative siya, meron sa mga karakter na ginagamit para lang maunawaan natin. Ganoon tayo kamahal ng Panginoon. Ipinakita niya, dahil sa sinulatan niya ang Philippine Church, lahat sila ni Paroon ng Baptist para i-share ang gospel. Sabi nga, perfect love cast out fear. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos
naalis po ang tayo. Kaya yung mga characters sa Bible na ginamit ng Panginoon, hindi sila tumakbo. Hindi sila natakot sa haharapin nila kasi babawala sila. May pamalita, mabuting balita. But pinili nila na may pamahagi ang salita ng Panginoon. Yun po tinatawag ng good news. Yan po yung gospel. So patanggapin natin sa hindi sa umaga ito, nasa atin lahat yun. Nasa atin ang gospel. At kung ako magsasalita, maaaring may maligtas. At kung ako mananahimik, maaaring malamang mapapahamak. Isipin yung maigli. Kung unang purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, hindi sila po ang purpose natin lahat. For the barbarous, the gospel. Either mag-participate ka, or either ay mapunta ka rin sa Baywatch. Maraming po-observa ka lang. Umaging hintay ka lang. Umaging dumating tayo ng magpa-witness ka. Iyok na natin hintayin. Sinulat ko ang Biblia para bigyan tayo ng babala, ng warning, na anytime, maaari tayong marap sa Panginoon. Ang kailangan lang natin, at anytime, anumang sandali, tulad ni Apostle Paul, kahit siya mo dalhin ang kanyang mga payapa, ito ito bilang naging mission field niya, yung lugar na pinagpunta. So tayo ganun din. Sa bawat sandali, huwag natin siyangin. Saan man tayo dalhin, maraming mapapahama kung hindi tayo magsasalita. Almost 9 years ako wala. Siya na si Brother Joel. Brother Joel, ilang taon ka na? Minus 10. Yun ang edad niya. Yung ako mapawala dito. 9 years ako, hinatid ako nila pastor, nandun sila lahat. Organization ko, bilang isang pastor sa isang church. 20 years ang Filipino Christian Church ang tipo. Ganito halos kalaki, dalawa ko. Sa loob ng 7 na taon, nagbukas ang Panginoon ng mga gawain. Unang binuksan niya yung mundo. Yung antipolo niya, malapit siya kala Brother Joe. Lalapit ka naman na, yung marami doon mga bahay-bahay na maliliit. Yung napiglanan ng mundo. May mga member kami doon. Alam ko hindi sila makakati kasi para pag kinikitinahan tumawag na sa paglalaba, paglilis ng bahay. So, ang ginawa ng Panginoon, nagbukas ng gawain doon. Ang Philippine Christian Church. Undo. 1970. 1916 ang pinapunta ko. Isipin 20 years of church. Naganito kalaki. Nung magsama-sama kami, pinakilala ko sa mga elders. Sabi ko sa akin mo, every day is a mission day. Hanggat maaari mga community na yan, every community dapat magkaroon ng church. Kasi nung dumating ako, complete na sila, may elders, may deacons, lahat. Elders meeting. Pinakilala ako. 1970 ng anniversary ng position. Dumating ang pandemic. May sumulat sa akin galing sa Amerika. Pastor John, papasira sa bahay. Pasira mo aking mga kapatid kung magana ko. Sabi ko, klase. Nakikusap lang naman. Dahil kapatid namin, napunta ko sa San Juan Kalayaan. Pag nilarapan ko siya sa San Juan Kalayaan, pinaka-minimal doon ng Christian. Mas dominated yun ang IEC, Catholic, dating daan, at ang mga tulad natin Kristiyano, nasa tabi ng mundo, siguro ganito lang kalaki o kumalaki naman dito, kami naman nasa bahay. So, sabi ko, sige, umpisa natin ito. Inumpisa natin sa Bible study, hanggang sabi ko, di, umpisa naman. Mag-worship service tayo dito. Almost 1 year ago. Nakakabahan po siya kasi sumulat mo sa akin, Pastor John, natin your labor is not in vain. Nagpatuloy sila. Sa mga nakapaligid sa amin, nagbukas ulit ang gawain ng Panginoon sa FCC Kayuta. Hanggang sa dumating sa FCC Tetay. FCC Tetay, alam ko saan nag-umpisa po? Sa puno ng Ratilis. At meron din siya mayaman, marami siyang property. Eh, gusto niyo rin.
sa Garayan. May sabi ko, salamat. Napakaganda. Nandun kami ng isa rin natin. Pagka wala ko nito, hindi ko maiwanan yung pinagalingan kasi maayos naman ang mga samahan. Sabi ko, papasalamat sa kayo dahil sa umalis ako na talaga yung integrity nila isang pastor. Kahit siya po na tumangkad, kasama ko aking anak. So, piniserve ni Lord na maging karapat dapat at maging bukas. So, ay, ang policy ng Ecclesia ko dati ay nagbago. Pag 70 years old daw, kailangan nag-enjoy na sa buhay siya. Mas mag-enjoy ako pag ako nasa mission field. So, wala magawa, nagsabi tayo. Andito ako. Pero patuloy po kami nag-isya ng business ko. Simula nang dumating kami rito, wala linggo na hindi kami nasisya. Last July, senior citizen ko sa mga paligid namin, nakausap ko lahat. Pero siya nag-aalis yan habang nilubuksan ko ang Bible. Habang ako nagsisip, ito maalis. May nagpakilala rin sa matanda. Ako, nakakita ba kita? Oo naman. Yung bisili pag-aaral. Yung salamat ako, bilhin niyo kami ng para maka-discount. Hindi, mas malaki ang discount kasi yung shakes. Nakausap namin yung last week ng July. As bago dumating ang kalagitan itong mga August na, binasya na kami taga-Kalamba. Kalamba dating dito eh. Nandun kami sa bed and rest. So, mga kapatid, hanggat binibigyan ng pagkataon ko ay makalakad, sinasamantala. Dati ang tanong dito na magagawa. Marami kong charge, ang napag siya ng pangagawa, hindi namin kayo magkasawa. Pag napasal kayo ng Hongkong, Shalom Christian Church. Pag nakita yung pastor, ipupulit ako lagi, Pastor Joe, ikaw ang ginamit ng Panginoon dito para lumabukan. Kasi hindi po sila kung sa pakisira dumami po sila. Ganun din sa Antipulo. Ang Antipulo, ngayong Sunday, FCC Antipulo, FCC Enta, FCC Undoy, FCC Tete, sabi-sabi nag-worship yan. Bukod pa yun sa Nuwang Talia. Imagine yung back na 9 years. Pinipicture ko ang lahat sapagkat inalagaan ko na pagkahit ko ng gospel. Para malaman natin lahat yung gospel. Para bang life and death ang nasa bawat individual na natin sa bagay. Yung pangalawa, itama nila po niya sa akin. Yung pangalawa niya is tayo tinawag to the gospel po. Itama nila yung aking because we are ordained to preach and defend the gospel. Yan po ito po tama po yan. Yun ang mali po sabi niya. Some are preaching Christ, even from envy and strife. Nung pakusbong ng gospel, yung mundo nakiayon. At marami nang pupunta sa mga bus, sa mga palengke, kung saan. So ano ginagawa ng mga kabataan? Ay gumagay ng mga kabataan yun. Mga kabataan din, may dala-dala super. Nilalagay din sa mga lahat nagagaya nila. Pero isa lamang ang nasabi ni Apostol Paul. Yung pangaral mo nila sa masama at sa mabuti, ang mahalaga sa kanya, ay puproklama ng gospel. Sumunod, sabi niya, but charm also from goodwill, later do it out of love. So lahat na yan ay na-opposite ni Apostol Paul. Ang mahalaga sa kanya, maipangaral ang mabuting balita. Sa letter before, sabi niya, we are all appointed for the defense of the gospel. Ito po yan. So lahat tayo, tayong lahat, ay nagpatay sa ating mga balikat yan. Minsan nang natin ako sa pintuan na dito sa loob nito, may nakasinubong ako. Ano ito kasi, isang malaking mama, ay, paisip po ako, kung nagbabasa ako ng Bible. Parang nagkakaungan daw. Kasi pag ordinary ko na ayisip, hindi ito pinapahawak. Yung pinapahawak lang sa kanila, yung ginagawa lang magasin, yung pasuko. So nakipinto siya hindi. So, sinabi niya, Kusiman. So, wala. Agree mga sa kanya. Hanggang sa dumating ang bago ang mahiwalay, sige, tanggapin natin ang Panginoon.
Sumama siya sa panalangin. Pagbanggit ko na Panginoon sa Kristo, tinatanggap kita, hindi siya nagsalita. Yung nasa pagbanggit ko na Panginoon sa Kristo, tinatanggap kita bilang Panginoon. Pero pala sa akin, hindi siya nagsalita. Tumibig siya ro. Nakita niyo. Yan po ang maging ginagawa natin. Anong dinidipisa natin? Dinidipisa natin na ang kaligtasan ay matatagpuan lang sa ating Panginoon sa Kristo. Wala na iba. Sinabi niya sa John 4:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except me. Ay hindi maaaring ito mananampalataya tayo, ibang ating mga English, isa lang ang pamilya ng kaligtasan ng Panginoon sa Kristo. Some are preaching Christ even from envy and strife, but some also from goodwill and they do it out of love. We are all appointed for the defense of the gospel. The former proclaim Christ out of selfish ambition rather than from pure motives. It caused all distress in his imprisonment. Yan lahat ang nasinapos. Sabi nga sa mundong ginagalawa natin, nakikita natin, masalimutan. At habang tumatagal, visible po lahat. Lumilitaw ang tunay na Kristiyano at hindi tunay na Kristiyano. Pero maraming isang Kristiyano. Halimbawa nilang, hindi natin itong Model Pamilya Seminar. Dalawa ang nasa Senado. Nag-prophe sila na Kristiyano. Pero hindi natin makita ang buhay ng Holy Spirit. Para bang opposite yata ang nakikita natin sa kanyang dalawa. Para kung nakikahirap paniwalaan. Pero nakita natin yung kanyang attitude, nakita natin na lahat na sinasabi ng Biblia para ino-oppose nila. Kasi the whole basis ng Scripture is humility. At mahirap naman sabi ko tayo sa mga pwede nito. Isipin niyo po yung mga mega church, leader natin mga puro. Kaya may lumabas sa social media, umalis na po ako. Dahil sa mga leader. Napakalaking pa ang leadership ng Diyos. Ayaw na ito natin sa umaga. Marami nakikinig sa atin. Maraming generation ang tatahakin ng landas kung ipapakita natin. Kaya kalungkot po, sa Europe, wala pong mga kabataan ng mga churches. Pag nawala yung mga member, magsasala ng church. Dito maraming kabataan dito. Marami ang titingin sa atin kung tayo hayo, makikita nila. At sila na mismo, maaaring magsabi na sasama kami sa inyo. Sa church sa Antipolo, pag umahayo ako doon, hindi ko mariyain lahat. Mahayo lang. Pero alam mong nangyayari, ang dami sumusunod sa akin. Siguro parang ang ginagawa ng pastor ko. Sa pagsunod nila sa akin, naranasan nila na masarap para maglingkod sa Panginoon. At naranasan nila na may mga pamilyar na nabago ang buhay. Sa ating pagsunod sa Panginoon, hindi ang Panginoon lagi hahaguin ka ng mga pagpapala. Laging sinachalis lang ng Panginoon. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it shall be done unto you. Yung mga promise ng Panginoon. Pero may something ka na gagawin. Napakalaking bagay ng pagsunod natin na hindi natin isa pinili ng pasa. Napakalaking bagay na makita natin na ang kalagahan ng gospel. Na ang gospel na yan, pinakita ng Panginoon, yan ang purpose ng bakit bumaba from heaven. At ipinagkatiwala sa bawat sa atin. Napaka-privilege natin dahil pinagkatiwala sa atin, deserve ba tayo hindi? Tayo natin makasalanan, pero sa grasya, sa awa ng Panginoon, pinagkatiwala sa bawat individual ang gospel sa bawat sa atin. Para pagpatuloy natin. Yung mga first generation ng mga alagad niya, lahat sumunod sa kanya. Sa ating generation ngayon, maraming church, umaatin na lang para ito lang ang rote. Nakikinig ko eh. Iba namin yung member doon sa Antipolo, yung kasama namin, malinis na. Pagpunta sa mga mega church, sabi ko sa'yo,
Mamutak ilang palamig sa katawan. Kakalungkot. Kung malalaman lang natin ang purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon, gagawin transformation. Isang karakter, yung karakter ng Apostle Paul, pinakita niya. Kung tayo talaga ng Panginoon, kaya natin tulara sa Apostle Paul. Hindi man ganun kay Apostle, pero meron tayong masusundan sa kanya. Kaya din natin mag-invita. Kaya din natin mag-share. Alam niyo ba na yung mga theologian, the first evangelist po ay babae. Hindi lalaki. Yung Samaritan woman. Meron silang pagkahawig si Apostle Paul. Si Apostle Paul, after na mawala ng pagkabulag niya, nagpatuloy siya sa ministry. Kasi yung una niyang disciple, pinatsaga niya ilang 3 taon. Yung disciple, pinatsaga niya. Paulit-ulit na binibigay instruction. Even si Peter na leader ng grupo niya, pinakausap siya ng ating Panginoon. Ma-assure lang niya na gagawin ang pinapagawa niya. Sabi niya, Peter, do you truly love me? Yung labing katagal na kay Peter, is sure. Kasama niya na lagi si Apostle Paul, ay si ang ating Panginoon. Pero, winano mo ba niya si Peter? Para i-assure lang kay Peter, na Peter, gagawin mo ang pinapagawa ko sa iyo. Isasagot ni Peter, yes, Lord. Feed my sheep, feed my lamb, feed my sheep. Feed the flocks. Lahat nagawa niya Apostle Paul. Ina-assure ni Paul, ina-assure ng Pangulo natin Panginoon Kristo na magagawa natin ang pinapagawa niya. Kung titignan po ninyo pa tayong nasa cloud na yun, ang hirap ng araw ng kapanahonan ni Peter, napakahirap. Pero so napakadali. Bakit? Pinangako ng Panginoon, I will be with you up to the ends of the earth. You will receive power when the Holy Spirit is come upon us. Nasa atin ang lahat. Ano ang kailangan? Yung pagsunod nila, application. Natapos natin ang putok ng Holy Spirit. Anong gagawin natin? I-apply natin. Kailangan visible makita sa atin. Anong unang putok ng Holy Spirit? Love. Ang ministry ng Panginoon, may hirapan natin gawin kung wala tayo pagmamahal sa Kanya. Yun lang yung kay Peter. Hindi na kay Peter ang katulad ng Apostle Paul na Peter, kailangan tapos pa rin kay Gamaliel. Hindi niya hinanap. Ang hinanap na niya kay Peter, Peter talaga pagmahal mo. At the same token din, may din sa atin, mula sa atin lahat sila bagay na hanap sa atin ng Panginoon. Kung mahal natin ang Panginoon, magpupuso tayo sa issue. Malapit na ang leaders na. Kung ating magiging may spirit ang gospel, magagawa po natin. Nasa atin na lang. Nangakong Panginoon, ang Holy Spirit nasa atin, nag-i-enjoy sa atin. Kung babalik natin sa atin ni Peter, bago pang creation, pinili na kayo. Pinabanal ka ng Espiritu at upang maging masunuri sa ating Panginoon. So nasa atin na. Ang tanong, ano ang response natin? Kung bakit pa natin tinatanggap ang Panginoon sa Kristo. So ito po ang pinakasama rin ng ating teaching. Tingnan niyo po. Yung meron pa. So tingnan niyo po yan. Pag ako tumayo dito, ito siya. Kaliwa at kanan. Sa aking paglakad sa mundo ginagalawan ko. Pag di ko maaking bibig, marami ko mapupunta sa hindi. Pero kung magsasalita, ang sabi kay Jude, sa last verse ni Jude, snatch other from the fire. Maaaring maraming naligtas. Ito pong picture na ito, kung titignan ninyo, isecure po natin mahal sa buhay. Umpisa natin ang mission natin sa ating tahanan na dapat every Sunday, perfect activities ng bawat pamilya. Umpisa po natin doon. Pag hindi natin nagawa yan, magugulat ka. Lord, i-perfect ka din na sa mo po ako. Eh baka tagapakinig ka lang. Lord, i-perfect ka din sa mo, hindi ako lumilipan. Bakit? Eh baka nasa setting committee ka lang. Iniigno po ang kanyang salita. Sa bawat pag-disobey natin sa Panginoon, yun po ang definition ng sin. Definition ng sin, disobedience. Yan po. Bakit maraming mapapahamak? Maraming Kristiyanong hindi alam ang direksyon ng pagtutungan. Hindi alam na kung bakit sila tinawag ng Panginoon. Hindi sila po focus natin lahat. Tinawag tayo
Tinawag tayo lahat ng Panginoon with the marvelous of the gospel. Yan po. Ang Panginoon ko na bagay mahal. Anong gagawin? At ang pinakamalungkot, hindi natin amang bukas, baka isa sa mga mahal natin sa buhay, okay. Kung bakit sinulit ang Biblia para bigyan tayo ng buhay, na bago pa dumating ang sakunan niya, naghanda na tayo. Ang choice natin ay dalawang bagay. Yung temporal o eternal, mas pinili po ang eternal. Tayong lahat. Hebrews chapter 9 verse 27, lahat ng bagay sa mundo ito mamatay tayo lahat. Temporal ang meron tayong tawag discuss. Temporal. Lahat ito. Kung ating ibig makamtan ng eternal, dito tayo. Susunod tayo sa Panginoon. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Madalas po nag-post din ako ng laptop. Sa social media, may nagtanong, bakit si Lord, inalaw pa nila si Satanas sa mundo ito ginagalawan natin? Ang sagot ng isang preacher, kung bakit inalaw, then ang sino ng tao sa mundo ito ay kaya ng isang Panginoon. Pero doon lang yun sa maniniwala. Kaya hindi niya inalis sapagkat kung maniniwala sino man, ay maliligtas. Pinakita niya, nakita niya sa cross. Dinipay ng Panginoon ang tunay na kalooban ng pag-ibig. Ang kasalanan na bawat sa ating kasalanan ko, kasalanan na bawat sa dinilasan ko sa Kalbaryo. At tayo lahat hinubasa ng malalad ko upang maging karapat dapat yan ito, upang tayo pagkatiwalaan ng mabuti yung balita. Isipin mo umiyak eh. Yung espada binibigay sa akin, ibinibigay sa bawat sa para sa tayo. Sino nakakalala sa parabol ng talents? Yung parabol ng talents, tatlong karakter na ginamit ng Panginoon. Sinabi niya nun sa dalawa, well done, my good and faithful servant. So tingnan natin isa. Kung ano sinabi sa isa. Sa hindi sumunod, ano sabi niya? Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananami siya at mangangalit ang kanyang mga hibig. Larawan ng isang diyan. Yung po isang karakter na ginamit niya sa the parable ng talents. Yung dalawa, ano nag-response niya? Well done, my good and faithful servant. Tayong lahat, lahat ng pastor, lahat ng pastor, na kung makahilira sa Panginoon, ng living story. Diba, napakasarap na open arms sa sinasabi ng Panginoon. Living stone, well done, may good and faithful church. Isipin, kung magagawa natin yan, ibinigay na sa atin ang lahat ng Panginoon. Kasama niyo ako sa pagkain ninyo. Binigyan ko ng kapangyarihan ng pamahirap ng mga sa mga. Maraming Kristiyano ang powerless. Maraming Kristiyano hindi alam niya ang kanyang direksyon. At ang pinakamalungkot, huwag na sumapit yung mga mahal natin sa buhay. Sumapit pa doon sa impyerno. Bibihira po ang church sa pinapakita. Ako, pinapakita ko po yan kasi para mabigyan ng babala at nasa Bible din naman. Revelation chapter 20 verse 15, if your name are not found in the book of life, you are thrown into the lake of fire. Ang lake of fire? Hindi po yun. Isecure natin lahat. Hanggang maaga, sisecure natin isang teologian. Nagsabi, basahin po sa inyo, sabi ng isang teologian, a man's work is nothing compared to his work as a father. To lead a child to Christ is the highest honor a man can achieve. Isecure natin mga mahal natin sa buhay. Huwag natin hayaan na sila na mismo mapahamak at nakikita natin ang kalagayan nila. Habang may pagkataong gawin natin. Ito po sinasabi niya. Diyan mga katawag. Ba't yung sinasabi sa inyo? Nakakalungkot po isipin po nila. Tayo lagi na ito. Tumating pang tibak. Wala doon sa silang Panginoon.
Napakasaya po maglingkod sa Panginoon. Dahil kung mag-asawa, wala po kami tigil. Wala lingkod na hindi kami nasisira. Kaya po natin lang ito, nakating kami. Nagbay-bay kami. Huwag natin siyanin. Habang binibigyan ng pagkakataon, i-grab natin ang photo nito. Dati yung anniversary. Mag-invite tayo. I-altar po natin na sila mga mapahama. Kung ma-extend natin sa kanila, na ganito pala ang tunay na alaga. Ang kapatid, huwag natin siyanin. I-secure natin ang pamilya natin. Ano man ang mangyari, kasama natin sila kung saan ang kaya natin. Yan po, tatandaan po natin. Sa bawat paglakad na sino sa inyo, maalala niyo lagi. Nasa libhan ko, yung impyerno, nasa radhan ko, ang heaven. O kung magsasalita, ang sabi niya sa last verse ng Job, is not other than the Lord. At kung di ko ang aking bibig, maraming mapapahama. Bakit napunta ito, Panginoon? Para ikaw at ako ay tukusin. Yun ang magandang balita. Na tayo ay may buhay. Sige, subukan natin ito ngayon. Para tayo ulit. Basahin natin ang challenge. Or, pati ulit po, ang bawat sa atin, halaga natin ang buting balita. Halaga natin ang buting balita. I-secure natin ang ating sambayan na umabot siyempre. I-secure natin ng araw na linggo ay pinagdala ng Panginoon para tayo kasama sa inyo. Halaga natin ang araw na linggo sapagkat ang bawat pag hindi natin pagsunod sa Panginoon ay kasalanan. Disobedience yung pamilya na isa sa mga sinagdipan natin. Nakilawan, nagpapasalamat po kami sa una. Lord, lahat po kami na natin sa lahat ito mula sa ating Lord. Pinapalagan po namin ang mabuting tayo. Papasalamat kami, Lord, sa pagkat pinagpatuwala niyo sa amin ang mabuting balita. Papasalamat kami sa pagkat inalaw niyo kami, Panginoon, na makapag-participate ng ministry mo na sa inyong ulang taon ng Pilipinas. Lord, maraming salamat sa mga kapatiran na nandun ang puso nila sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Samahan niyo kami, Panginoon, at ang dalangin namin, Lord, lahat ng kumupo ng Division Family, sa pagharap namin sa inyo, open arms sa mapapamilya. Bilang may bulang pagpusente. Dalangin po namin, Lord, na lahat, Panginoon, ay makasama niyo kami sa iyo. Ito po namin nilagay sa in the name of Jesus, and the name of the Holy Spirit. Thank you. Let us all stand as we sing this song in response. Let us speak the name of Jesus. Because His name is powerful. His name is life. And He is our Savior. Let this song be a prayer in our hearts as we declare the power of His name over our lives. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is
I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus, shout Jesus from the mountain. Jesus is free. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus born from me, I speak the holy name. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes, Lord, we thank you for your word, and we know deep in our hearts the importance of the gospel. Lord, teach us, equip us, and guide us as we speak your name to all the earth, Lord God. Use us mightily for your glory and honor, for the advancement of your kingdom. Lord, we pray all these things in your name, Jesus Christ. Amen. You may all be seated. Let's continue to worship the Lord sa umagang ito. Preparing our hearts to offer our all to Him, our tithes, our pledges, and our love offering to Jesus. I will serve Thee because I love Thee. You have given life to me. I was nothing until You
Thank you, Lord, for this morning, your love, your protection, your great mercy upon us. Bless this offering given by your children. Bless this for us. Use it for your glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Pwede na po tayo. Po. Amen. Glory to God. Okay, so, ngayong umaga po, mayroon pa tayong bisita. Wow. Okay, of course, so kasama natin si Brother Ronald. First Sunday. Ayun. Alright. So, glory to God, no? Kasama natin si Brother Ronald. No? Hindi ko alam hanggang kailan, no? Pero of course, hindi lang natin siya kasama sa mga services natin. No? Of course, kasama natin sa pagmimisyon. No? Amen? Amen. No? So, kasi doon tayo tinawag ng Panginoon. No? Dahil sinabi ni Pastor John. Okay, hindi yan sinabi ni Pastor John. No? Sinabi ni Lord John. No? Sa kanyang salita. Okay, so, okay. Mayroon tayong birthday? Wala din kayo sa Amerika? Okay. Okay. Papapingkay na tayo doon. Okay, okay tayo. Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Okay, so siguro si Kanek, tulog na yun. Pero mamaya, bubuksan niya yan. Okay, so mag-pray natin siya. Father God, salamat Panginoon sa mga ito. At salamat Panginoon sa another year na binigay mo kay Sister Cadet. I pray, Lord, na sinabi niyo po Panginoon that you have called us, Lord, to be holy and blameless in your presence, O God. And so that we may be able, Lord, to accomplish your will and purpose in our lives, O God. We are peculiar people, chosen people to declare your praises to God. And here we are, exist, Lord, to declare your goodness through the gospel of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, so, yun, may number sa red, ha? Wala. Okay. So, sa ating mga announcement, no? Of course, yung ating Bible study, dito tayo sa church. No? Tapos sa Tuesday, dito pa rin, no? 6 o'clock yung ating Bible study. No? At of course, yung ating prayer and fasting. No? Huwag po natin maliitin yung prayer and fasting. No? Because we are binding Satan. No? Okay, when we pray and fast, no? We are binding Satan so that our loved ones would lose. No? Would be loosened, no? Would be freed from the from Satan's tyranny, yeah, no? So and we are not seeing souls, no, from hell to heaven, no? Kaya yung power ng prayer napakahalaga, no? Pero of course, no, we have, ang gagawin natin, no, is pag tayo nanalangin, you have to put yourself in, kumbaga sa no, alisin mo yung sarili mo and let God, no, dwell in your heart, no, and let God, no, pray, no, help you pray. Kasi pag tayo, mahirap mag-pray, no, sa sarili, no, but allow God to pray, no. O,
alisin mo sarili mo, no? Para yung Diyos, yung mag-take over. Kasi mahirap pag yung sa sarili natin, no? Kaya nga suko natin sarili, no? Mahirap pa rin manalangin, no? Kasi totoo yan, this is a spiritual battle ito, no? Pero kailangan alisin natin sarili natin, tapos para si Lord mag-take over. No? Doon natin maranasan, no? Yung smoothness ng prayer. Ay, ang saya, ang ganda pala ng panalangin. Manalangin, no? Okay, no? So, yun, no? So, ano pa? Of course, malapit na po yung ating anniversary, no? Mamaya nga po, mag-meeting tayo, no? Ano yung sinabi natin last Sunday? 5? Okay lang po sa inyo, 5? Okay. Yung 5 kasi, may nandyan yung mga bata, no? May ingay tayo. Okay ba i-adjust natin yung mga 6, gano'n? No? Kasi nandyan pa yung mga nagkatakbo-takbo pa sila. 5 kasi yung kanilang pan eh. 4:30 na. Pero nandyan pa yung sila mga 5. Ano, gawin na natin mga 5:30 na lang para tama yan. Kung madali natin, mga isang oras na lang. Okay ba yan? 5:30 na lang. Okay lang sa inyo, 5:30? Okay, no? So para kapag-mission pa tayo, no? After mission, dito na tayo mag-meeting tayo. Okay? So, alright, no? So, mamayang hapon, after ng ating Sunday school, no? Mayroon tayong choir practice. Ha? Choir practice. Hindi ito gaano matagal ang choir practice natin, no? Mga 2 oras na ito, no? Siguro mahaba din 30 minutes, ha? So, choir practice tayo, no? Maganda yung ating kakantayan, no? Sasabihin niyo kung ano yung kakantahin natin. Sasabihin ko sa inyo, secret yan. Secret. Okay, no? So, anyway, basta maganda itong ating choir, no? Ano tawag ito? Ano ba? Tapos, women's prayer decree. Itawin. Mga kapatid, remind ko lang po sa mga naipasa ko list. Sa August 22 na po yung ating prayer retreat ng seniors fellowship. So, Mga senior lang yan? Senior lang? Senior lang ng mga babae? sila po yung mga seniors, si Sen, si Adinel. Hindi senior, hindi pwede. Hindi senior, hindi pwede. Ay, hindi. Kasama po, welcome po lahat kasi sa umaga po, ang activities natin is prayer retreat. So, lahat po ay involved. Kung sino po yung gustong sumama, okay naman po. Then, yung sa hapon po, so ibigay po natin yung time natin na hanggang 3. At yun po, kanya-kanya po tayong baon. At yun yung napag-usapan ng mga kababayan. Tsaka, ang ano ko lang po, pakiusap ko lang po ay be on time tayo. Alas 8 po, ay 8 ng umaga po, kailangan na dito na po tayo sa church. Salamat po kay Sister Sen na sasakyan para sa kanila. Volunteer. So, kailangan po ay wala po, na tayo mag-antayan. 8 a.m. po, kailangan nandito na tayo sa kailangan po, mahalaga po yung oras. So, practicein natin na be on time po talaga. Pasensya na bilang nanay ng mga kapatid. I'll be alert po sa time para, kasi doon po napag-usapan namin sa meeting na kailangan 9 o'clock daw po start siya. So, practicein siya natin talaga yung time natin. So, maraming salamat po. 8 a.m. po, lahat po na nakalista. Wala po tayo. Kung ano po gusto ng kulay, suotin niyo po. Wala po salamat po. Amen. Okay, so kung wala na po ay tayo po ay tuloy po at tayo po muna namin.
Father God, salamat Panginoon sa magang ito binigay sa amin, O God. Lord, we praise you and thank you, Lord, for who you are. Salamat Panginoon na we're here in this word, O God, because only by the grace of Jesus Christ. And someday, Lord, sooner or later, every people, Lord, will stand in your presence, O God. And we know, Lord, that only those who have Jesus in our hearts can stand before your presence, O Lord. Those who are purchased by the blood of Jesus, those who surrender their lives under the Lordship of Jesus Christ, O God. And Lord, we pray that Lord, that all our loved ones, Lord, would fall down before your presence, O God, and confess you as their Lord and Savior, so that we will be with you forever and ever. May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever. Love him.